lang po siya kadali. So, paano ba natin malalaman na maaari nating magamit yung ating mga Ggives? So, for example, umorder ka. So, make sure na hindi lalampas yung iyong in-order doon sa Ggives amount ninyo. Kasi once na lumampas po ito, ang mangyayari po dyan is hindi magiging hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Al Montero Tutorial. Ayan! So, magandang araw po sa inyong lahat and Merry Christmas po. Sobrang maulan ngayon, kaya lagi po tayong magdadala ng mga panangga sa ulan para naman maiwasan natin yung mga sakit-sakit na yan. Ayan! So, yung topic natin ngayon is all about TikTok sa Ggives. Ayan. So, ang daming nagtatanong sa akin, Sir, bakit hindi na pwedeng gamitin yung Ggives ko sa TikTok? Sir, bakit insufficient funds ako pag gagamitin ko yung Gcash ko gamit ang TikTok? Sir, paano po ba yung gagawin ko para makapag-order ako gamit ang Ggives ko? Ayan yung mga katanungan sa ating YouTube kung saan ginawa ko talagang video ito para doon. Ayan. So, mamaya tuturuan ko kayo on how to pay sa TikTok, gamit po ang inyong mga Gcash or yung tinatawag nating mga Ggives. Ayan, pwedeng-pwede po yan. Ayan, so ngayon, i-explain ko lang sa inyo kung bakit at paano. So, sasagutin natin yan in this video. Lahat po yan sa isang video lang na ito. Okay, so yung ating sagot dito is, unang-unang katanungan is, paano ba gamitin yung ating Gcash as payment pagdating kay TikTok? So, ituturo ko po yan with this video. So, ito po yung way kung paano natin magagamit yung ating Gcash gamit yung TikTok. Ito po. Punta tayo kay TikTok. Ito si TikTok. Then, pagkapunta natin kay TikTok, so makikita mo dyan. Okay, part 2 na agad ng ating galawang ninja. Okay, save modus. Halimbawa, order tayo kay TikTok and gagamitin na lang natin yung ating Ggives or Gcash. Ayan. So, kung makikita nyo po, meron dyan ang shop. So, ayan, makikita nyo kung iba't ibang shop dyan. Halimbawa, ang binili natin ay itong halimbawa, ang binili natin ay itong hanap tayo. Itong cellphone na 3599 Infinix. Ayan. So, i-add cart lang natin siya. Ayan. So, kunyari itong crystal, i-confirm lang natin. Then, kapag na-confirm na natin, may makikita kayo diyang checkout. Okay? So, pindutin natin yung checkout. Then, ayan yung ating address. So, let's say, lagay natin yan. Then, pindutin natin dyan yung Gcash. So, ang pagpipilian nyo dyan, Gcash, credit or debit, then cash on delivery. Then, pagkakuha nyo kay Gcash, place order natin siya. So, kung mapapansin nyo, walang nakalagay dyan na insufficient funds. No? So, ito yung Gcash number natin. So, i-next natin. Then, wait lang tayo ng OTP, which is mag-auto-fill in naman siya. Hintayin lang natin. Medyo matagal at medyo mahina ang ating signal. So, hintayin lang natin yung 6-digit na ito-text sa atin ni Gcash. Ayan. So, 258315. Ayan. Then, yung ating MPIN, ilalagay po natin. Then, next. After nyan, makikita nyo dyan yung maaari nating maging source of payment. So, either the Gcredit, the Ggives, and the Gcash. Okay, so kung mapapansin nyo, meron po dyang Ggives. Nakalagay sa akin, keep using Gcash to borrow and pay installment. So, kung meron kayong available funds, magiging usable yan or useful. Tulad nung napanood po ninyo. Or mapapanood ninyo mamaya. So, tapusin nyo lang po yung video para maintindihan nyo po. Okay? Then, since hindi po ako, wala po akong Ggives, hindi po natin maano siya. So, ang gawin nyo lang dyan, pindutin nyo itong Ggives. Tapos, wag niya nating checkan itong online shopping protect. Kasi hindi naman siya masyadong useful. Then, pay
i-pay na natin. Okay? Pagka-pay, lalabas na dyan yung pinaka-resibo and mag-i-email na sa'yo si GGives para sa iyong statement balance or yung iyong bill. Ayan. So, ganun lang kabilis gumamit ng ating TikTok sa pagbabayad gamit ang GCash, GGives natin. Okay? So, hanggang dito na lang. Thank you! And ayan na nga. So, natutunan mo na kung paano gamitin ang ating mga GCash sa TikTok. So, ang next naman natin is, sir, bakit po may lumalabas na insufficient funds kapag gagamitin ko yung aking GCash kay TikTok? So, bakit nga ba? Dax! So, ang reason dyan is, nasubukan na namin to and napag-aralan na namin to. Minsan, nagkakaroon ng problem about dyan kasi is nade-detect ni TikTok kung magkano yung laman ng iyong GCash. So, paano ito nangyayari? So, tanda mo ba nung una or yung time na nag-register ka kay TikTok? So, ang ginawa mo dyan is nag-sign up ka via your GCash number. Ayan. So, inilagay mo or inilink mo yung iyong GCash number kay TikTok. So, if ever na yung time na gagamitin mo na siya, nakikita niya kung magkano yung balance mo. Which is, halimbawa, ang binili mo is 500 pesos, nakita yung balance mo kay GCash, which is naging 300 pesos lang yung balance mo. Eh, ang bibilin mo, 500. Maglalagay talaga doon, ang mangyayari talaga doon is insufficient funds or insufficient balance. So, hindi mo magagamit yan. So, paano po ba yung ginagawa pag ganyan? So, syempre, yung magiging way dyan para magawa natin yung mabili natin yung dapat nating bibilin is kailangan nating maglagay. Ito yung true payment ha. Kailangan nating maglagay ng funds para hindi na siya maging sufficient. So, ang tutorial na ito is para naman magamit natin yung ating mga GGives, yung ating Gcredit pagdating kay TikTok. So, ang gagawin nyo lang dyan, so, ibig sabihin, daming so, ang gagawin nyo lang po dyan is yung inyong mga TikTok para hindi ma-detect na insufficient funds or para magamit natin yung ating mga GGives, para magamit natin yung ating mga Gcredit yan pagdating kay TikTok. So, ang gawin mo dyan is, kailangan yung first na nag-sign up ka or nag-register kay TikTok, nag-register ka using your email or your Facebook, not your mobile number or not your GCash number. Okay? So, ang gawin mo is, maaari kang gumawa ng panibagong account. Then, ilink mo siya or lagay mo is create account via email, via Facebook. Ayan, wag po mobile number para hindi po siya ma-detect. Okay, so ganoon lang po siya. Then, kapag nagawa mo na yan, hindi na po lalabas dyan yung insufficient. Bagkus, ang mangyari dyan, pipiliin mo yung GCash, then pipiliin mo yung pay with GCash, then lalagin ka, lalagay mo yung number mo, may magsisend sa'yo na OTP, tapos lalagay mo yung MPIN mo, then makikita mo na doon yung source of payment na maiilagay mo, either the GCash, the Gcredit, or the GGives. So, ganun lang po siya kadali. So, paano ba natin malalaman na maaari nating magamit yung ating mga GGives? So, for example, umorder ka, so make sure na hindi lalampas yung iyong in-order doon sa GGives amount ninyo. Kasi once na lumampas po ito, ang mangyayari po dyan is hindi magiging clickable or hindi maaaring gamitin as source of payment yung ating mga GGives. So, ganun po siya. So, wag natin i-check yung protect bills since hindi naman siya masyadong usable. And isama natin yung total amount ng ating shipping doon sa ating GGives. So, let's say ang iyong GGives ay 3,000 and ang in-order mo ay 2,999, eh may shipping pa. So, lalampas ng 3,000. Hindi po pwedeng ganon. So, kailangan plus the shipping is hindi lalampas ng 3,000 since yung iyong GGives ay 3,000 only. Ayan. So, kung napanood nyo kanina kung paano gamitin yung ating mga GCash or yung ating GGives or yung ating Gcredit gamit ang TikTok, so, sana naman ay naintindihan nyo at natutunan nyo kung paano ito gamitin. Ayan. So, huwag nyo pong kalilimutan na dito sa ating YouTube, Al Montero Tutorial. So, if ever naman na gusto nyo maging cash ang inyong mga GGives, andito po ang Al Montero Tutorial. Ayan, so marami tayong way, gagawa tayo ng way para matutulungan namin kayo. So, hindi po ito free, may bayad po ito ha. So, segue lang ba? Ayan, so, i-message nyo lang po kami yung aking
Facebook personal account ay www.facebook.com/almontero11. Ayan. So, andyan na rin sa description yung ating link, and nandiyan sa first comment section yung dapat nating puntahan. So, tandaan nyo, yan lang ang ating account, wala nang iba. Okay? So, hindi po muna ako nagpapa-message dahil unpublished po yung ating Almontero tutorial dahil may nanggagaya po sa atin. So, kung may nag-message sa inyo na Almontero tutorial, hindi po ako yan. Okay? So, lagi po tayong mag-iingat. Merry Christmas and a Happy New Year. Hanggang dito na lang. Once again, I'm Adrian Almontero dito sa Almontero tutorial. Bye.